Okay mga kanoisy, next video. Asa na ang tapang nyong mga Chinese? Pag Pilipinas ang kalaban nyo, ang yayabang nyo. Ngayong nasa West Philippine Sea ang Navy warship at bomber aircraft ng US, nagtatakbuhan kayo. Wala din talaga eh. Takot din talaga sila sa US, man. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino LC. So, syempre, again, Melv's Castle. Update na naman tayo patungkol sa WPS, West Philippine Sea, ang pag-aari ng Pilipinas, of course. Para saan pa tinangalang West Philippine Sea, diba? So, meron na pamagat na panic China, iyak nagmamakaawa sa Pilipinas, itigil na ang paghahamon ng gulo, angas China. Tanggal angas China pala yan. So, na mali ng spelling, So, bago natin simulan, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na Panic China, iyak, nagmamakaawa sa Pilipinas. Itigil na ang paghahamon ng gulo. Tanggal angas nga China. So, tanggal angas China, no? So, yun. Melv's Castle, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Yayabang nyo. Ngayong nasa West Philippine Sea ang Navy. Asa na ang tapang nyong mga Chinese? Pag Pilipinas ang kalaban nyo, ang yayabang nyo. Ngayong nasa West Philippine Sea ang Navy warship at bomber aircraft ng US, nagtatakbuhan kayo. Wala din talaga eh. Takot din talaga sila sa US, man. Linggo na nga, noong may nabalitaan tayong China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ngayon, kahit isa wala. Takot kasi ang Chinese Foreign Ministry baka raw magpang-abot ng gyera. Ayon sa tagpagsalita ng mga Chinese, inatras raw nila ang kanilang barko para di na uminit ang tensyong pinapalala ng Pilipinas. Tapos ito yung gagamiting pambira ng mga pro-China na dahil sa US natitrigger yung China. Hindi eh. Nagsisitakbuhan nga, di ba? Sobrang labo nun, men. Sobrang laking tulong din talaga ng Amerika, kaya yung China ay parang nagdadalawang isip na galawin tayo. So, nasa sa inyo na talaga yan kung paano nyo isipin yan, yung plano ng administrasyong Marcos ngayon na makipag-alay talaga sa Amerika, Nasa sa inyo na lang talaga yan kung nandun pa rin kayo sa past administration na kabase. Tara. Muli, nakikiusap ang China sa Pilipinas na makipag-usap na raw tayo sa kanila. At itigil na ni Pangulong Marcos ang panghikayat ng foreign power sa West Philippine Sea. Kinundi na rin ni Spokeswang ang paglipad kahapon ng US Indo-Pacific Command. Ikinagalit rin ng China ang pagpapasabog ng missile ng USS Higgins. Sa post na ibinalita ng US Indo-PACOM, nagsagawa ng missile exercises ang US warship sa South China Sea. Sa South China Sea pa talaga eh. Siyempre kakabahan or nginginig talaga yung itlog ng mga yan, men. Missile ang pinakawalan sa dagat. Kaya pala gusto ng China kausapin tayo. Nababahala na siguro sa kakayahan ng US pagdating sa digmaan. Pero nag-usap na tayo noon, di ba? Papaatrasin ang lahat ng barko nila sa loob ng exclusive economic zone, pero anong nangyari? Wala, di ba? So ano ang gusto ng China ng klaseng pakikipag-usap? 菲律宾极力拉拢域外势力介入南海事务，为其侵权挑衅行径撑腰。 Sana all the violation of China's sovereignty. Siyempre, kwento nyo yan eh. Di masama kami dyan. Tapos, kwento naman din namin, Pilipinas, masama din kayo. So, paano yan? Saan tayo mag-aabot? Malabo talaga sa gitna namin. 非方这种为一己之私不惜破坏地区国家达成的共识的行为，是导致南海局势扩大化、复杂化的主要根源。我们再次敦促菲方 Observe the relevant understandings 遵 between 守 two 中菲之间 sides. 达成的有关谅解。 Grabe, ang kapal talaga ng mukha ko. Observe the relevant understanding between the two sides and docs provisions. Two sides, di ba? One-sided nga kayo, men eh. Hindi nga kayo nakikinig sa side namin. Yung two sides nga natin, dinala nga natin sa international court para maging patas. So ayun, napatunayan. Na-prove na sa Pilipinas. Anong ginawa nyo? Hindi kayo naniwala. Umalis kayo doon sa international court. Hindi nyo matanggap eh.
Siguro kapag sila yung pinabura ng international court, wala na. Sobrang angas-angas na talaga yun. Sasabihin nila, kaming nanalo dito sa international court, sa amin talaga to. Pero since natalo pa rin sila, galit pa rin sila. Hindi talaga nila matanggap, min. Tapos yan, babatuhan tayo ng observe relevant understanding between the two sides. Ang kapal talaga, min. Two sides o sides lang nila. 遵守南海各方行为宣言的规定， Sarap. 遵守中国和东盟国家 Ito 达 si 成的共识， Wang Wenbin eh. 尽快回到通过对话协商、妥善管控分歧的正确轨道上。 Bukas nakatakdang maglayag ang Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa West Philippine Yun. Sea. Paniguradong iiyak ang China sa balitang ito. Actually, nakita ko na nasa PTV. Panoorin nyo, guys. Parang sinimulan na. Panoorin nyo yon. Sobrang astig or parang medyo ang sarap sa feeling na panoorin. Kahit na activity lang siya, no? But for sure, yung ano ng China dyan. Abi, ano ba tong ginagawa ng Pilipinas? Bakit sa liit nilang yan, maraming pumapanig sa kanila? So, parang ganyan, di ba? Sa official statement na inilabas ng Department of National Defense April 6, 2024, 4 na bansa ang magsasagawa ng maritime cooperative activity papuntang South Nice, China nice. Sea. Pagpapamukha sa China na walang puwang sa mundo ang mapangharas na aktibidad ng mga Tama. Chino. Nais ng maritime activity na panatilihing open o bukas ang Indo-Pacific region sa malayang paglalayan. For sure, andyan na naman ang puwersa ng mga Chinese. Pagpapakitang gilas na kala mo papalag talaga sila. Banat pa ni Defense Secretary Gibo, kung irerespeto ng Chinese Foreign Ministry ang West Philippine Sea, edi wala sanang problema ngayon. To respect the law of the sea. There should Ang problema lang, gusto talaga nila ng gulo. Gusto talaga nila ng yaman. Sakim kasi sila eh. So, wala. Mag-i-stick talaga sila sa pinaglalaban nila kahit hindi naman na tama, di ba? be no problem in holding joint patrols in internationally recognized sea lines of communication. That should be no problem, and it's no provocation whatsoever. Nais ng Defense Secretary palakasin hindi lang ang depensa ng Pilipinas, kundi ang pang-opensiba laban sa kalabang bansa. Ano sa tingin nyo? Puro na lang tayo depensa? Ano sa tingin nyo? Puro na lang tayo depensa? Aba dapat aatake rin tayo laban sa kalabang nasyon. I think hindi tayo atake. Maghintay na lang talaga tayo na unahan tayo. Kasi kapag kasiguro tayo yung nanguna, magiging masama tayong tingnan dyan eh. Pero I don't think so naman kasi yun nga, inuunahan talaga tayo ng China, di ba? Yung mga water cannons nila. Pero yun parang hindi kasi valid yun eh. Or especially hindi siya pwedeng mag-activate ng Mutual Defense Treaty. Grabe kasi biruin nyo guys, ang pwedeng mag-activate ng Mutual Defense Treaty. I mean, correct me if I'm wrong. Pero kung if ever daw may madedo na natin, like for example, Navy or Coast Guard dyan sa pinagagagawa ng China. Grabe yun. So, kung if ever hindi makontrol ng China ba, like, isipin nyo na lang yun, yung latest na water cannon. Kung may nadedo nun, wala na pala. Simula na pala yung natin, war between China, tapos Philippines and US. Grabe yun, men. Muling iginit ni Secretary Gibo na hindi tayo tuta ng Amerika. Nagiging matalino lang tayo para hindi tayo kawawa pag nagkagyera. Tama naman, di ba? We partner with country X or Y in order to build up our own core strength is a question for the Philippines. Just like we do not question the build-up of not even defensive capabilities, but offensive capabilities of other countries, they should not question ours. Tama. And they should not tie up our build-up of our capabilities to any question of whether it's Taiwan or whatnot. The Philippines is for the Philippines' own self and not a pawn of anybody else. Tama, yan din kasi yung ginagamit na pambira ng kabila or yung mga tinatawag na pro-China na nagiging pawn daw tayo. Okay, pag-usapan natin yan mamaya sa auto. The geopolitical battle that's raging within our area now. Sobrang kaabang-abang ang 4 na bansang sabay-sabay maglalayag sa West Philippine boss. Sea. Tignan natin ang tapang ng China ngayon. Kayo,
Anong masasabi nyo sa patuloy na suporta ng ibang bansa sa atin? I-komento sa baba ang inyong salog. Grabe, no? So, ayun. Again, Melb's Castle, support nyo yan. Original video link in the description box below. Go like, share, subscribe, Mr. Melb's Castle. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video at bago kayo umalis sa channel natin, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, kita nyo naman yun, guys. Grabe yun. Grabe yun. Dito, usapang ano tayo? Usapang tuta tayo. Since nabu-brought up na din naman, di ba, na yun nga, ang sinasabi ng kabila ay, ano to kasi, level to level to. Ito yung parang America-Philippines at ito yung Philippines-China. So, Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte. So, ngayon, binibira nila itong Administrasyong Marcos na tuta daw tayo ng Amerika. Or yun nga, nagiging pawn daw tayo, kesyo ganyan, kesyo ganto. Pero yun, hindi nila nakikita na parang ginagawa lang talaga yan ng Administrasyong Marcos para if ever na yung China, may binabalak talaga siya or matrigger na siya, medyo kakabahan din yung China or magdadalawang isip siya, di ba? Tapos ito namang si Mr. Administrasyong Duterte dati, China, Philippines, di ba? Syempre, before, nung time ni Mr. President Duterte, binabanata nila itong Philippines-China na parang, tawag dyan, alay ba yun? Basta parang ganyan na parang partnership kunyari or kumbaga, natuta daw si Mr. Duterte sa China. So ngayon, ganyan na nung time ni Mr. PRRD, na parang yun nga, may gentleman's agreement na halimbawa ganyan, ganito, ganyan, ganito. Tapos kita nyo naman, di ba guys, na parang wala pa ring pagbabago, di ba? Patuloy pa rin tayong inaano talaga ng China or wala. Wala talagang pag-acquire na nagganap, di ba? Like, kita nyo naman yun. Even naman siguro nung time ni Mr. PRRD, meron pa rin naman talagang gulo dyan sa ano. Kasi yung China nga, hold or ang lakas ng grip niya na wala. Sa amin talaga to, men. Sa amin talaga tong South China Sea or whatsoever. Tapos itong kay Mr. PBBM naman, parang ano lang talaga siya ba? Dinedefend niya lang talaga yung ano natin, territory. 'Di ba? Kaya nakikipag-ano siya sa Amerika. So dito na 'yon. Ito na 'yon, yung si Mr. PBBM tuta ng Amerika, si Mr. PRRD tuta ng China. So ngayon, comment down nga kayo sa baba kung sino ba talaga yung tuta sa dalawa. Tuta ng Amerika or tuta ng China. Tapos syempre, i-explain nyo kung bakit tuta ng Amerika si Mr. PBBM. Tapos i-explain nyo rin kung bakit tuta ng China si Mr. PRRD dati. So comment kayo ng kung ano mang mga opinion nyo dyan para malaman din ng iba or para malaman din namin. Pag-usapan natin yan sa comment section. So hanggang dyan na lang muna kasi for sure marami pa kayong sasabihin dyan. So comment down below. So yun. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Thank you so much, guys.